Katao ng isang taong kandidato. Ang inyo pong Governor Rafi Hernandez, Filipino inventor po ako. Hindi naman po ako mapagmahal sa pera. Iisa lang ang ating anak. Meron po akong manufacturing plant sa bansang Pilipinas. Nakapagtayo po ako ng 7 korporasyon. Hindi pa po ako politiko. Ay ako ay businessman na. Kaya hindi po ako napatol sa lahat ng akusasyon. Nanalo po akong ng congressman ng 9 na taon. Nanalo po akong governor. Kaya lamang po talaga iba itong nangyari ngayong halalan ito. Pinag-aralan po ako ng matagal na panahon. Grand design. Sisirain ang ating pangalan. Pero, inuulit ko po, kahit sirain ang ating pangalan, hindi po masisira ang pangalan ni Rafi Hernandez. Hindi po ako masisira. Tingnan po ba? Ako po ba'y pumatol sa lahat ng paninira sa akin? Tatanungin ko po kayo. Pumatol po ba ako? Pumatol po ba ako? Hindi po ako pumatol sapagkat hindi ito ang level ng politika na gusto kong tularan at manahin ng ating pong mga kababayan. Hindi po ito ang politika na nais kong ipakita sa ating pong mga kababayan. Darating ang 2013 election. Ano na ang maasahan ng ating mga kababayan? Ito ang nakakasabi. Pag wala kang pera na ibibigay, kung wala ka na ibigay na pera, paano? Walang dalang programa, walang dalang programa para sa pangulan ng lalawigan ng Quezon. Ang dala lamang ay yung 1,000, yung 500 ang dala. Nakakalimutan na yung programang pagpapaulan sa lalawigan ng Quezon. Pero nais ko pong sabihin sa inyong lahat, talo at panalo. Ito po ay kalooban ng Diyos para sa inyong Governor Rafi Hernandez. Natalo po ako. Tinanggap ko po ang aking pagkatalo. Tinanggap ko po ang aking pagkatalo na may pagmamalaki sa aking sarili. Na alam ko ako ay sa tunay na labanan ay panalo si Rafi Hernandez. Palagi ko pong sinasabi sa inyo, kapag ako'y natalo, kalooban ng Diyos. Pag ako'y nanalo, kalooban ng Diyos. Hindi po nila ako kayang wasakin. Hindi nila kayang wasakin ang aking pananampalataya sa Diyos. Natalo lamang ako, pero sa puso at isipan ng Diyos, panalo si Rafi Hernandez. Makapagmamalaki po ako sa inyo. Wala po akong ginawang kalokohan dito sa ating pong lalawigan. Kaya inuulit ko po sa inyong lahat na narito. Kaya po siguro ito yung nangyari sa akin, ako'y natalo, ay kalooban ng Diyos, sapagkat ang nanalong Pangulo ng bansang Pilipinas ay si Noynoy Aquino, na matalik kong kaibigan, na siguro po, pagdating ng ilang panahon, ay makikita ninyo ang inyong Governor Rafi Hernandez na miyembro ng gabinete ni Noynoy Aquino. Siguro po ay talagang may purpose sa Diyos. Kaya po ito yung nangyari. Kaya kinausap po ako ni Noynoy Aquino, pumunta ako doon sa Tarlac, at kami nag-usap, at ang sabi niya sa akin, huwag kang makilala, paring Rafi. Madali naman ang isang taon. After 1 year, magkasama na tayo.
at hindi kita pababayaan sa lahat ng iyong laban. Hindi kita pababayaan kaya ikaw ay aking magiging Cabinet Secretary, Governor Rafi Hernandez. Itutuloy ko po ang laban sa ating pong lalawigan. Kahit hindi ako gobernador ng lalawigan ng Quezon, ipapagawa ko ang international container port sa lalawigan ng Quezon. Hindi na po ito kailangan pa ng ko na naman pag-aaral. Napag-aralan ko na po ito. At ang pagkatayo ng international container port ang magbibigay ng kaunlaran sa lalawigan ng Quezon. Yan po ang inaasahan kong laban. Hindi ko na muna iniisip ang politika. Hindi ko na muna titingnan ang politika sa ating pong lalawigan. Pero yung laban sa pagbabago at kaunlaran ng lalawigan ng Quezon, laban si Governor Rafi Hernandez. Lalaban po tayo. Lalaban po ba tayo? Sasamahan po ba ninyo ako sa pag-ulan ng lalawigan ng Quezon? Opo! Matatapos po ang aking paglilingkod. Matatapos ang aking paglilingkod sa ating pamahalaan. Ako man ay maging Cabinet Secretary, pero ang nais ko sa lalawigan ito, bago matapos ang ating panunungkulan sa ating pamahalaan, ang nais ko'y mag-iwan ng legacy sa ating lalawigan. Hindi man ako governor, o kung may maging Cabinet Secretary, ang nais kong iwan ng legacy o alaala sa lalawigan ng Quezon ay magkaroon ng kaunlaran ang lalawigan ng Quezon. Ito po ang iiwanan ko sa inyong legacy. Kaya lamang ako ay nalulungkot sapagkat naalala ko, paano na itong ating College of Medicine? Paano na itong ating College of Medicine na gusto kong magpaaral ng mga batang matatalino, magagaling, at taga-Quezon, ipagpapatuloy kaya yung aking programa ito. Ito kaya ang aking itinagawang 330 classroom ay ngayong taong ito ay madadagdagan ng panibagong 330 classroom. Nalulungkot ako kung itong Science Center na ito ay papasukin ang lalawigan ito sapagkat mayroon tayong Science Center. Ipagpapatuloy pa kaya ito? Itong ating Trade Investment Center na magtuturo tayong magtuturo tayong magnegosyo sa ating mga kababayan. Magpapatuloy pa kaya ito?